So yun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So for today's video ay dumayo tayo dito all the way dito sa bayan ng Pilar, Capiz. So nandito tayo ngayon sa Barangay San Nicolas, Pilar, Capiz. So binisita natin yung kaibigan natin si Pare RB. So ito yung Facebook account niya. So mga pre, bago natin simulan yung video na to, sa mga subscriber natin, so maraming salamat. At kung ikaw ay nanonood ngayon ng video ko o napagawi o napapindot lang sa video ko, so pakiclick naman po yung subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa mga video katulad nito. So yun mga pre, ngayong araw na ito ay maiba naman tayo. Kung dati ay lagi nating pinupuntahan yung mga koi keeper, yung mga goldfish keeper, so mga live bearers, mga breeder ng mga live bearers. So ngayon, iba na naman yung pupuntahan natin. So yung kaibigan natin si Pare RB, so ito. So hindi siya ordinaryong breeder, so isa siyang monster breeder. Oh my God! Wow! So siya yung tinagurian nating the legendary Oscar breeder dito sa bayan ng Pilar, Capiz. So nagbe-breed siya hindi lamang ng parrot, Oscar. So meron pa siya ditong mga inihahandang mga breeder na kinukondisyon niya at pinapalaki. So yung mga pre, mamaya ililibot ko kayo sa kanyang mga isda na kinukondisyon at saka sa mga breeding niya doon sa kabila ng mga Oscar niya. So ngayon mga pre, kung nakikita yung nasa likod ko, so ito yung koi pond na ginawa niya para sa kanyang mga monster na mga alaga. So tara, papakita ko sa inyo. So yung mga pre, ang concrete pond na ito ay dati niyang koi pond. So baka magtaka kayo kung bakit ganyan na lang kalalim. So yung koi pond na to na ginagamit niya dati ay meron itong 2 layer. So yung isang layer ay nandito, tsaka yung dun sa gitna ay yun yung malalim na portion. So dalawang layer yung fish pond na to. So ngayon kinonvert niya into a monster pond. So tingnan nyo, yan yung mga monster niya nandyan. So yung monster pond na to ay merong 6 chamber na filtration. So ayan. So meron siya ditong isa. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung unang chamber niya. So ito yung pangalawang chamber niya, tingnan nyo. Ayan. So ito yung third chamber niya. At dun yung last chamber niya, yung ika-fourth chamber niya, na kung saan nandun yung submersible pump na A5000 tsaka A4000. So nandyan yan sa loob. So magpa-pump yung tubig papunta dun. Ito another filtration chamber. So nandyan na yung pre, yung UV light mo. Okay, yung UV light pala nandito sa second chamber. Ayan, oh. Nakikita nyo. So, yung first chamber na to ay yung mechanical chamber niya. So, yung the rest nito ay nandun yung biological filter niya sa chamber na yan. Pababa sa another chamber na yan. At magdi-distribute yung tubig pababa, papunta dito. At hanggang dun. Dun yung lalabas. So yun mga pre, yung filtration chamber na to ang dahilan kung bakit ganito kalinaw, ganito kaganda yung quality ng tubig niya. So tingnan nyo. Ayan. So yung monster pond na to ay merong air pump na nakatago. So pinapatay ko muna kasi sobrang lakas talaga. So yung air pump niya ay hindi ordinaryong magnetic pump. Yung ginamit niya talaga ay yung compressor talaga ng refrigerator. So ayan, tingnan nyo, papakainin natin yung mga alaga niya dito. So yung mga pre, sa monster pond na to ay meron tayo ditong giant gourami. So tingnan nyo kung gaano kalaki yung gurami. Oh, hindi makita sa camera.
Meron din dito mga parrot. Tsaka yung mga albino na iridescent catfish, yung tinatawag nating hammerhead shark. So ayun, no, tingnan nyo kung gaano kalaki. Ano pre? Catfish, no? So meron, kung nakikita nyo mga pre, yun, no? Meron siyang marble na catfish, ayun, no? Dali, papakita ko sa inyo. Yan, yung marble na catfish niya, oh, tingnan nyo. Ganda. So first time ko nakakita ng ganito. So yan, tingnan nyo. Ewan ko makikita sa camera, pero meron siya dito mga black hammerhead. So ano, no, sa dulo, yung lalaki niya. So tingnan nyo mga pre. Hi! Ito yung giant gourami niya. So tingnan nyo mga pre kung gaano kalaki. May 12 feet na pre. At 12 inches. So yung mga pre-estimated nasa 14 inches na yung giant gourami na to. So, tingnan nyo mga pre kung gaano kalaki. Ayan. Tingnan nyo mga pre yung parrot nya, oh, kung gaano kalaki. So yun mga pre, ang monster pond na to ay nagsisilbing blowout ng kanyang mga breeders. So doon sa kabila ay nandun yung mga pairing niya ng kanyang mga ibinibreed. So tara mga pre, puntahan natin doon. So mga pre, nandito tayo ngayon sa kanyang maliit na barracks. So dito nangyayari lahat ng himala. Seriously, what the fuck are you doing? So mga pre, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nandito sa kanyang maliit na barracks. So dito niya kinokondisyon yung mga pinipair niya na ready to breed na talaga. At dito rin nangyayari yung mga breeding niya, tsaka yung grow out na kanyang mga fry. So tara, puntahan natin doon. So yun mga pre, sa tank na to ay meron dalawang Lutino Oscar. So yung dalawa na to ay sure talaga na matagal niya ng mga breeder. So ayan, tingnan nyo mga pre, meron na siyang mga fry, oh. Yan, tingnan nyo. So pasensya na kung minsan nagbo-blurred yung mahiwagang camera natin. So ayan, tingnan nyo. Yan, sobrang dami ng mga fry dito, nagkalat. Ayan. So ito mga pre, oh, tingnan nyo. Yan, kung gaano karami yung mga fry niya, oh. So kakatapos lang daw na mapisa yung mga itlog niya. Ilang days na to pre? So yung mga fry na to ay 3 days old. O ayan, tingnan nyo mga pre kung gaano karami. Yan. Pag nabuhay lahat to, so medyo malaki-laking pera na rin at makakatulong na rin sa kanyang mga future breeding. So ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo mga pre, yung palad ko mga pre, tingnan nyo. Ang laki na kanyang Lutino na Oscar, tingnan nyo. So yun mga pre, talagang pag niloblob mo yung kamay mo, kakainin talaga nila, tingnan nyo. Yan, nag-aabang sila, oh. Ayan, tingnan nyo mga pre. Talagang tatalon ninyo yung kamay mo, mapuputol talaga pag kinagat niya yan. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up. So dito naman pre sa baba ay tignan nyo, malalaki rin. Ayan, naantok siya mga pre. Gusto niya daw matulog pero ang ingay ko daw. So ito yung mga albino Oscar niya na ibibreed niya. So nag-a-adjust pa to sa parameters ng tubig kasi bagong lagay lang. So yung bakante doon kanina na nakita nyo, doon niya kinuha, so nilagay niya dito. So nag-a-adjust pa siya sa environment niya. So baka sa mga susunod na araw ay mag-start na rin sila mag-breed. So yan, tingnan nyo. Yan, ang laki. Ganda. Pero pre, tingnan nyo, pag tumitingin siya sa akin, parang galit na galit. Parang gusto niya akong kainin, no? Tingnan nga natin, lagay natin yung kamay natin. Ay, ang bait. So mga pre, dahil sa napakaramit malalaki niyang mga breeder, so meron siya ditong culture ng superworm. So ito na lang yung natira, ito na lang nabutan natin. So nung nakaraang mga linggo na pumunta dito ay sobrang dami ng mga
super worm na to. So ngayon nandito na lang. So, pero nagbe-breed pa rin siya. So ito yung mga beetle niya, nandyan lang sa loob. So ito yung mga super worms niya, tingnan nyo. Ito yung mga pinapakain niya sa kanyang mga breeder para sa pagkukondisyon at pagpaparami ng mga itlog ng mga female. So ayan, tingnan nyo. So dito naman pre ay yung napakaraming fry niya na na-breed na. So tingnan nyo mga pre, ayan. So sobrang dami nito. So estimated mga pre, sobra sa isa. So madami na. Ayan, tingnan nyo. What? Yan, tingnan nyo. So pasensya na, medyo nag-reflect sa sinag ng araw yung camera natin. So ayan, tingnan nyo. So yun mga pre, yung pinapakain niya dito ay sandamakmak na BBS yung pinapakain niya dito. So sabi niya kapag nag-breed ka at gusto mo maging successful na Oscar tsaka Parrot breeder, so kailangan mong magtayo ng minahan ng BBS. So tingnan nyo. Yung 10 grams pre, ilang hatch? Kapila ka mga ng 10 grams mo? So wow. So yung mga pre, narinig nyo, yung 10 grams daw ay inaabot lang ng 3 araw. So tingnan nyo mga pre, so dapat meron kang minahan ng BBS dito. So kung ako, hindi ayoko kasi sobrang mahal ng BBS ngayon. So sa kanya, ginagawa niya na to pang araw-araw na pagkain ng kanyang mga fry. Ayan, tingnan nyo. Hindi daw kailangan tong tipirin kasi dahil yung space ng kanyang grow out ay hindi masyadong malaki, so kailangan nurture sa pagkain. So pag na-delay, malaking epekto sa growth nila. Tsaka mamamatay talaga pag ginutom yung mga fry na to. Pre, yung kapag walang BBS na makita o maubusan siya ng BBS, so yung pinapakain niya yung powder pellets. So ito yung powder mix ng JBM Acquired. So shout out sa iyo idol, dito sponsor, so baka naman. So mga pre, mini-maintain niya yung quality ng tubig niya ng aquarium na to. Yung aquarium na to ay nasa 6 feet by 20 ata. So mini-maintain niya yung quality ng tubig niya sa pamagitan ng kanyang filtration system. So tingnan nyo mga pre. So 5 stage na filtration system yung nandito. So mula dito mga pre sa baba, so paakyat yung tubig. Yan, tingnan nyo. Papunta dito. So aakyat, bababa, papunta dito sa fourth chamber, at bababa dito sa last chamber. So tingnan nyo. At bababa dito. So paglagpas ng tubig mula doon papunta dito ay siguradong clear na yung tubig. So ayan mga pre, tingnan nyo. So mga pre, pupunta tayo sa pad ng kanyang mga breeder na kinukondisyon.
So mamaya pupuntahan natin to. So dito niya binibreed yung mga Oscar niya, tsaka yung mga parrot niya. So for the meantime, pupunta muna tayo dun sa kabila. So tara. So yun mga pre, yung ref tub na to ay meron siya ditong Oscar. So yung albino Oscar tsaka yung lutino Oscar. So ito, kinokondisyon niya. So sabi niya yung breeder na to ay shy type daw. Kaya ayaw gumalaw. So nahihiya sila sa camera. Pero ito, kinokondisyon niya for next breeding. Diba pre, tingnan nyo kung gaano kalaki yung Oscar niya. Ayan. Grabe. Parang pixel kalaki mga pre, tingnan nyo. Yan. So kinokondisyon niya to yung dalawa na to para sa next niya na breeding. So ayan, tingnan nyo kung gaano kalaki. So next, dito sa concrete na to, ito yung another niya. So ito naman yung Tiger Oscar, tsaka yung Lutino na Oscar. So yan, tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo kung gaano kaganda. So yung mga pre, tingnan nyo, yung concrete na to ay ginawa niya lang conditioning tank. So dito nangyayari yung pagkukondisyon niya ng kanyang mga isda na i-breed tsaka i-prepare. Ilalagay niya dun sa kabila. So yan, tingnan nyo. So dito naman pre ay meron naman siyang, ano to pre, parrot? Tiger. Tiger. So dito mga pre, meron na namang Tiger Oscar na 2 pair. So ayan. So lalaki talaga ng mga Oscar niya. Ayan, tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo kung gaano katingkad yung mga kulay ng kanyang mga alaga. So pre, anong pinapakain mo dito? Pet foods. Working. So yung mga pre, ang pagkukondisyon niya ng kanyang mga breeder na ito, hanggang dun. So kinokondisyon niya to, yung pinapakain niya ay 2 lang. So yung Koi King, so hindi to sponsored, no? Pero baka naman. Yung pinapakain niya yung mga super worms, tsaka yung larva ng mosquito. So yung mga pre, dito naman ay meron siya ditong piranha. So totoo yung narinig yung mga pre, piranha talaga. Ayan, tingnan nyo. Yan, yung mga piranha na to. So hindi na tayo maglalagay ng kamay sa tubig, baka maputol yung kamay natin. Ayan. So mga pre, yung pinapakain niya dito ay simple lang. Sisiw lang naman mga pre, yung pinapakain niya dito. Tingnan nyo. So sabi niya naglagay siya dito ng 3 sisiw. So mga 30 minutes, ito na lang yung natira. Nawala na yung iba. Ayan, yung mga pirana niya, tingnan nyo. Ayan. Ang bibilis, ang liliksi. Gusto ko sana mga pre na ipakita talaga sa inyo, pero nakakatakot, baka mawalan tayo ng kamay. Ayan, focus ko na lang. Ang bibilis ng mangoy, grabe. Ayan o. So yun mga pre, sana may natutunan kayo, o sana yung video na to ay magsilbing inspirasyon sa mga hobbyist natin na gusto o may ambisyon na mag-breed ng mga Oscar, parrot o kahit anong monster fish. So sana nag-enjoy kayo sa mga video na pinakita namin. So maraming salamat sa kaibigan natin si Pare Arbe. So ito yung Facebook account niya, sa pag-invite sa atin na maipakita yung tinatagong yaman niya dito sa kanilang bahay. So yun mga pre, maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung ikaw na nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, so pakiclick naman po yung subscribe button tsaka yung notification bell para updated ka sa mga video katulad nito. So yun mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. So maraming salamat sa panonood, and God bless us all, and bye bye.